Kumusta ang latest game ni Francis Lopez? At magandang balita para kay AJ Edu. Ayon sa UP coach si Goldwin Monteverde, every game ay hinahanap nila ang improvement ni Francis Lopez. Lagi daw nila itong pinag-uusapan at sila ay nakapokus sa bagay na ito. Well, sa pinapakita ni Lopez ngayong pre-season ay mukhang satisfied naman ang kanilang coach, and for this latest game ay nakapagtala si Francis ng almost double-double na 16 points and 9 rebounds. Mayroong siyang 80% field goals, 2 out of 2 sa 3 at walang mintis sa 6 na free throws. For this latest game ay panalo ang Fighting Maroons sa score na 94-75. Well, a big game for UP. Pero itong si Francis Lopez ay hindi nakalusot sa mga hard fouls ng Mapua. Well, hindi nagustuhan ni Lopez ang foul na ito, pero dinaan na lamang sa free throws na walang mintis hanggang dulo. A nice move naman para kay Francis Lopez, taking advantage of his size and speed. Well, sabi nga kanina, ay marami pang mai-improve itong si Francis. Yes, given ang kanyang athleticism, pero maraming pumapansin sa kanyang outside game na malaki nga naman ang itutulong sa kanyang future career. Kung gusto niyang gumaya sa kanyang mga kuya na naglalaro na ngayon sa KBL at B-League, ay kailangan niyang maging efficient sa area na ito. Nasa kanya ng advantage, at kung sakaling gusto niya maglaro ng guard, ay kailangan niya ma-establish ang kanyang labas. Nakita naman nag-improve kumpara noong dati na siya ay nasa high school pa. Good job din for Lopez na napanatili nito ang kanyang cool after this unsportsmanlike foul. Sa ating palagay ay isang bagay ang nagpapaganda sa laro ni Lopez, at ito ang kanyang confidence. Dahil dito ay he can make 3-point shots, at mapapansin sa free throw na ito na alam na ni Lopez na papasok ang kanyang binitawan. Overall ay magandang makita ang patuloy na pag-i-improve ni Francis Leo Lopez. Samantala ay magandang balita para kay AJ Edu na kung saan ay naghahanda na para sa Olympic qualifying tournament. Maganda yung nauna na itong si AJ na mag-ensayo dahil kung hihintayin niya pa ang June 21 na gilas practice ay malaking tenga para sa kanya. Well, kailangan niya magpakondisyon dahil buong regular season na siya ay hindi nakapaglaro ng basketball, and for this OQT ay kailangan siya dahil we need size against European teams. Ngayon ay we cannot conclude kung ilang porsyento na nga bang recovered itong si AJ. Pero ang maganda sa ngayon na nakikita natin na siya ay naghahanda at hindi na rin nalalayo ang araw ng OQT na mga 3 weeks na lamang mula ngayon. Kaya we say good job sa dedikasyon ni AJ Edu sa paglalaro sa ating bansa. Kahit ano pa man ang kanyang mga pinagdaanan, at sa ngayon na wala pa siyang team, ang Gilas Pilipinas ang kanyang best opportunity.